usapang bagong inline 3 at inline 4 sport bike. The CF Moto 500 SR and the 675 SR. Ang dalawang motor na to ang sinyalis ni CF Moto na nagsasabing kung bitin ka pa rin sa 450 SR 2-cylinder o eto bagong inline 3 pati na inline 4 multi-cylinder sport bikes. So ano tong inline 4 500 SR my dudes? Well yes, it might look like family sa 450 SR pero hanggang dun lang yon. As you can see, mas mataas na ang kalibre ng kanyang components para bumagay sa demand ng mas malaking makina. Kung mapapansin nyo, proper sport bike na siya na naka-dual disc brake with riddle mounted caliper and a delta box frame chassis as opposed to the trellis frame chassis ni 450 SR and 300 SR. Pero kagaya ng dalawang motor na yun, hybrid pa rin siya built-in sport bike and a sport tourer. Gaya ng hindi pa rin integrated ang windscreen sa fairings. At meron pa ring semi-upright seating position. Nevertheless, hindi naging conservative si CF Moto sa pag-optimize ng high performance engine. Kasi ayon sa claim nila kaya niyang sumagad ng hanggang 230 km/h gamit ang sarili nilang gawang makina na kargado ng forged aluminum piston, stretch bolt connecting rods at may low inertia crankshaft para maabot ang mas mataas na palo ng RPM. So kagaya ng ZX4R, ang 500 SR natin ay nakadesign rin as a high revving engine na tumatop speed ng halos kasing bilis ng mga 600 to 650cc engines. And yes, very alarming din ito para sa iba na concern sa magiging reliability. Lalo na nasa teritoryo ito ng somewhere in the 14,500 to 16,000 RPM. Hindi na mawawala yan kasi ganyan talaga pagbago ang mga makina. Kahit pa nung unang labas din ni ZX25R, ay meron din mga recall din na nangyayari but sa napansin ko so far sa mga bagong labas ni CF Moto, makina yung pinaka strong point nila at hindi yung fancy electronic at disenyo ng motor. Ibig sabihin lang din yan majids, halos magiging pareho lang din yung itsura at features nito sa 450 SR para sa mas mabisang cost production efficiency. Ewan ko lang kung may air intake ito na pangdaya sa maximum horsepower but we'll see sa mga coming updates. Ngayon kung hindi mo naman trip ang 500 SR sa makupad niyang arangkada, alam yan ni CF Moto which is why bakit kasama niyang pinakilala ang CF Moto 675 SR. Ito talaga very sounds like family talaga ito sa majority ng inline 3 engines out there. Sa ngayon hindi pa maliwanag kung ito by original na self-engineered engine ni CF Moto or nakipag-collaboration sila sa ibang companies like MV Agusta or Triumph. Ang malapit sa katotohanan dito yung MV Agusta F3 675 engine na nakailang collaboration na rin sa pagpapahiram ng kanilang makina sa mga Chinese manufacturer. For example, yung Pekon Suzuka F11 which technically the MV Agusta F4 platform. At eto pang paparating na QJ Motor SRK 1000RR na galing naman sa platform ng MV Agusta Brutale 1000RR. Mahirap mambintang madids but I hope you get the point. Lalo na hindi naman hawig ang itsura ng makina ni CF Moto 675 SR sa mga current 675 engines. Puwera na lang sa similar horsepower figures na umaabot ng 100 plus horsepower which still sounds like family to me sa F3 675 and Daytona 675. Also, mas aggressive din ang design netong 675 SR kumpara sa mga kakambal niyang itsura sa current SR series. Kung makukuha lang nila tamang patama ng kulay neto tulad ng sa SRC21, mukhang mas tatapatan niya pa ang motor na yon in terms of angas factors. Alam nyo naman mga prototype concept version ni CF Moto with the over the top specs para bumenta sa masa. Gaya na lang netong rendered CG image of a potential outlook ng magiging SRC23 or SRC24. Depende na lang kung kailan nila ito ilalabas. Pero dude, malupit tong contrast ng dalawang bagong motor ni CF Moto. Meron kang makupad na mabilis at mabilis na makupad. Ang tanong nga lang, can we still expect na magiging affordable pa rin kaya yan? Ibang-iba na kasi ito sa mga nagdaang motor ni CF Moto. Hindi lang dahil sa pagiging multi-cylinder engines kundi sila na mismo ang gumawa nito. Unlike sa majority ng kanilang flagship bikes na galing sa collaboration ni KTM ang makina. Kaya mura at mabilis maparami ang produksyon. This time it's a different story dude kasi ang paraan ni CF Moto kaya mura nilang naibibenta ito sa atin is through large scale volume of production. The more na mas malaki ang produksyon, the more na mas bumababa din ang cost per unit. Ewan ko lang sino katulong nila sa pag-mass produce sa pagkakataon na to, especially since mga multi-cylinder engines na yan. Regardless, CF Moto is CF Moto my dudes.
May mga pinagbabawal na technique yan, but still mag-expect ka na lang ng medyo mas malaki pa dyan sa ine-expect mo. And about the release date, alam nyo ba na ilang taon na din itong tinatago ni CF Moto? Ang totoo niyan, it's been 3 years in the making since the pandemic pa. At base sa mga dumaang teaser up to the final release, gaya ng sa SRC21 of the 450SR, usually after a year nila ito nilalabas kasama nga ng mga concept at reskin model. So soon baka makita na natin tong possible SRC23 sa EICMA in November 2023? Then mid to last quarter of 2024 ay baka ma-release na. Naku, mahirap na naman na choice yan, my dudes. Lalo na nasa dalawang motor na to ang hinahanap ng mga tao sa isang sport bike. Ikaw ba, my dudes? Alin ba dito sa dalawa ang natitipuhan mo? Gusto mo ba ng makupad na matulin o matulin na makupad? Hindi man sila nagkakalayo sa displacement pero may solid na target market yan. Nasiguradong makapagpapaangat ng brand ni CF Moto. Parang yung golden era lang ng mga sport bike nung hindi pa limitado sa iisang brand category and displacement ang mga bukod tang espesyal na motor na tumatak sa mga tao. But anyways, if you have more question, my dudes, feel free to ask me anything down in the comment section below. Thanks for watching and as always, toodaloo, my dudes!